Si Mother, nakilala ko siya, single pa ako. Sinama ko ni Ethel Ramos sa office na sa Escolta. Maliit na office lang, kasi kita ko si Mother. Sino yan? Ethel, yan ang producer. Ba't sigaw ng sigaw? Sabi niya, ganun talaga ugali niyan, sabi ganun. Ethel, sino kasama mo? Si Annabel Rama from Cebu. Maganda siya, ha? Mag-artista ba yan? Ayaw niya, Mother, pag si Eddie Gutierrez ang partner, gusto lang niya. Nangarap pa yung Bisaya na yan. Mag-bold na lang siya, di siya Marty para, sabi ng Ethel. Pwede ka ba mag-bold, Day? Pag si Eddie Gutierrez ang partner ko, lahat ng klaseng bold na gawin ko. Alam mo, sabi ni Mother, yung Bisaya, ang bisyosa, ha? Hindi nga Marty, pangit siya. Sabi, alis at ay Ethel, pangit pala ako. Doon ko siya na-meet si Mother sa office niya. After that, marami nang nangyari sa buhay ko hanggang nag-anak ko kay Eddie Gutierrez, ganyan. Pumunta na ako ng Amerika. Pagbalik ko, andyan na sila Rufa, sila Kambal. Ako, hindi ako, regal baby, mga anak ko lang. Lagi kami nag-aaway ni Mother sa billing, sa kontrata, sa cheque, at saka sa promo. Gusto niya mag-promo ang mga Kambal, si Rufa, walang bayad. Kung Mother, hindi po niya magtrabaho ang mga anak ko, walang bayad. Ang arte-arte Bisaya nito. May ugali si Mother eh. Pag talikod mo, pagkarap mo, pupuriin ka. Pag talikod mo, sisiraan ka. Ay alam ko na yung ugali ni Mother. Intindihan ko na siya. Sabi ng Annabel, sabi ni Mother, mukha ka raw pera. Ayaw mo raw pumayag na mag-promo. Hindi pwede magtrabaho mga anak ko walang bayad. Kay promo yan daily. Libre pandamit. O ibigyan mo na kay Bisaya lahat ang gusto niya basta mag-promo anak niya. Okay na kami. Contract nila Richard, 5 years. Si Rupa, 5 years. Sabi ko, Mother, tagal-tagal, wala ba down payment si Rupa? Hindi po niya mag-down payment. Hindi pa sa sikat, no? Ka-office lang niya. Huwag mo na ikukontrata. O sige, anong gusto niya? Kotse, Mother. O bigay ng kotse. O pirma ka ng 5 years. Sa kontrata, di kayo magkasundo. 3 araw yan, papalik-balik ako sa kanya. O bigyan ka ng positive check. 1 year. Sabi ko, huwag naman, Mother. Wala matanggap ng dealer na 1 year ang cheque. I-cash mo na yung down payment ni Rufa, Mother. Sus, grabe pala itong Bisaya ito. Mukhang pera talaga. Ano sabi mo, Mother? Wala. Maganda anak mo. Sikat na siya. Pag pumelmo sa legal. So, okay. Sabi ko naman, hanggang hindi ka magkasundo ni Mother, lagi kayo nag-aaway. Alam lahat ng buong showbiz yan. Away-bati kami ni Mother. Kasi hindi ko maintindihan ang ugali niya. Hindi rin maintindihan ang ugali ko kasi Bisaya nga. Minsan hindi ko maintindihan ang Tagalog niya. Hindi niya ko maintindihan sa pagka-Bisaya ko. Lagi kami nag-aaway ni Mother. Pero, pag kumita ang pelikula, Bisaya, ang ganda-ganda mo. Punta ka sa Regal, dito ka na kumain, bigyan ka ng bonus, sabi sa akin. Dalhin mo mga anak mo ha, dalhin mo dito. O sige Mother, huwag ka na humingi ng cheque malaki ha, kasi mahal mga anak mo yan eh. Sabi ko, Mother, nagtrabaho mga anak ko sa promo, almost 2 weeks. Maniningit ka naman Bisaya sa akin. Trabaho lang tayo, Mother. Sabi ko, nagtrabaho mga anak ko, 5 years old, si Rupa, 13 o 13. Gusto mo mag-promo, sasayaw sa TV, kumanta, magbayad ka, Mother. O sige, bayad na lahat, mag-promo mga anak mo. Hindi kayo magkasundo talaga ni Mother sa lahat ng bagay. Pagkabandang huli na, sabi niya sa akin, malaki na sila Kambal, nakukontrata na sa GMA, sabi niya, pagbigyan mo ako Bisaya ha, isang movie lang, Mother, hindi ako Marty. Hirap ako sa Tagalog. Basta ano yung Tagalog mo, yun ang gawin mo. Monster Mom. Naku, sabi ko, Rupa, tatanggapin ko ba ito? Di ako marunong Marty. Bahala ka, Mami. Ang hinihiling mo Marty. Hindi ka marunong Marty, sabi ni Rupa. Mag-down payment ka sa akin, Mother, ha? Magkano ang charge mo sa akin? 1.5. Ano? Ang mahal-mahal mo, Bisaya ka. Hindi ka nga marunong Marty, hindi ka pa naman sikat. 1.5, huwag mo na akong kunin. Basta yun ang rate ko. Sabi naman niya kay Anet, tayong dalawa, kay Bisaya. Okay na. Mag-promo ka Bisaya ha, bayad na naman. Lagi kami nag-away ni Mother sa billing, sa bayad, sa cheque, sa lahat. Pero, huli na, nakakasundo kami dalawa kasi para nakuha na yung gali ko eh. Nakuha ko yung gali ni Mother. Hanggang nagmamahalan kami dalawa. Pag nagmamahalan kami dalawa, tanghali pa lang, sa Bisaya. May meeting ako. Punta ka na sa Gloria Maris, dito tayo mag-lunch. Wala akong kasama, punta ako doon. Sa gabi naman, Santa Bisaya. Andito lang sa Kuan Mother, sa Makati, punta ka sa Gloria Maris. Hanggang 2 months kami araw-araw nag-lunch at dinner. Mother, buntat na ako sa Chinese food. Wala ba
bang ibang pagkain, mother? Dito kasi malakas ako dito eh. Pwede ako perma lang dito. Sabi ko, gusto ko sana iba naman, mother. Sa Kimpura, yung Japanese. Huwag ka nga maingay dyan. Lahat ang gusto mo, order ka na dyan. Wala na akong order yung mother. Sawa-sawa na ako. Hanggang ba nung huli, hindi na ako kumakain. Soup na lang yung kinakain ko doon. Tapos tawagin na si Lucelle, tawagin yung anak niya, yung lahat kamitin niya, mga reporter. Kaya sabi niya sa akin ni mother, sabi ko, Alan, ako alis na ha. Sige, umalis ka, sisiraan ka ni mother. Hindi ako alis, ito lang ako. Kasi ugali ni mother kasi, pagkaharap ka, okay. Pagtalikod mo, sisiraan ka, ay hindi na ako aalis. Ay, hanggang nagka-pandemic na, lagi kayo magkita dalawa niyan. Meeting kami ng meeting, ganyan-ganyan. Best friend na kami ni mother. Wala kayo nag-usapan about pera, about anything. Basta kami, lagi kayo nagkakasama. Kung saan siya pupunta, nandun naman ako. Lagi yung tumatawag yan, tapos sabi niya, Bisaya, dalawin mo naman ako. Bakit, mother? Naku, bumalik yung aking cancer. Bakit? Kasi umatin ako ng GMA ball daw. Naku, mother, hindi ako pwede dumalaw sa'yo. Gusto ko makita kita, yung dati maganda ka, madaldal. Ayaw ko nakahiga ka, kaya hindi ako nakadalaw kay mother, di ba, Rosel? Ayaw ko talaga siya makita talaga. Umiyak na lang ako sa kanya, pag natawagan niya ako, mahinang-mahinang boses niya, sabi niya, Bisaya. Lag na lang kita, dalawin mo ako Bisaya naman sa bahay ko. Mother, delikado kasi pag mga COVID na ganyan. Sabi ko, may sakit ka pa naman, sabi ko sa akin. Sabi ko, kumusta mga anak mo? Okay lang, mother, sabi sa akin. Kumusta sila Richard? Okay naman, sila Rupa, okay rin. Alam pala niya, may away mong dalawa, si Richard at si Sarah. O, kumusta yung dalawang anak mo niyan? Ano, Ben? Ay, naku, mother, ay mahirap magkwento kasi ikaw. Kasi pagkwentuhan kita, may mga konti, nandun na sa Alan Jones, kung sino sa reporter na kausap mo. Okay lang sila, mother. Tapos naghiwalay na nga. Bisaya, ano nangyari? Ba't mga ka maghiwalay yung dalawa? Wala tayong magawa, mother, kasi ang isa gusto na mag-iba siguro. Ang isa naman, ayaw naman din basta isa magkasundo. Yun lang bang balita mo sa akin, yun lang, mother. Kasi alam ko, maraming reporter dyan mamayang gabi. Marami na alam ko. Kaya sabi ko, mother, I love you. Maski hindi kami nakita ni mother, nagtatawag kami sa telepono, pero hindi talaga ako nakadalaw sa kanyang bahay na gusto niya akong dumalaw. Basta ako, pinagdasal ko siya, pati sa Alexa. Ang pinagdasal ko, dalawa lagi, Alexa at si mother. Kaya sabi ko, mother, magpakabait ka dyan, mother, ha? Huwag ka magsigaw-sigaw para hindi ka magkasakit. Basta ikaw, Bisaya, dumalaw ka sa akin. Mother, sorry, hindi kita nagdalaw, pero mahal na mahal kita, pinagdadasal kita. Kaya sabi ko, pinagdasal na kita, mother, para hindi ka magkasakit. Alam ko, nagtatampo siya sa akin, pero nandito ko ngayon, dumalaw sa kanya, Rosel, 3 araw na ako dito, kasi ako galing sa kalilibing ng aking daughter-in-law. Yan ang pagmamahal ko kay mother. Kaya sabi ko, lahat kayo, sana maintindihan niyo si mother. Ganun ang taga-ugali ni mother, pero mahal na mahal tayong lahat ni mother Lily. Especially mga anak ko, mahal na mahal niya. Maraming salamat.